Napansin daw na hindi nasuot yung kanyang wedding ring. Na sinagot naman ni Orwan na agad-agad naniniwala sa mga fake news or mga content sa Facebook, siguro, yung mga ganon. Asumera kasi kayo, kinukumpirma nyo. Yeah. Kakaloka kayo. Ay, ano ba? Ano, roll na ba? Roll na! Roll na ba? Yes! Marites! Marites! Maulang! Huwebes ba? Thursday, Huwebes. Ito na kami. Ulan ng ulan kasi, mga Marites. Wala tuloy kami ng live nung Lunes, pero we're alive and kicking today. Complete! Hello! Diba? Ito naman yung Pop 4 na nilalamig. Talaga ba? Mag-ice Bago, chika! Good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean Junardo. Daldal ako ng daldal. Wala pa pala akong ang inyong unbearable Professor Ambet Damus. Hey, welcome back. At syempre naman, ang inyong PhD, Rose Garcia. We made it through the rain. And through the traffic. Ganon ang inyong Mega Marites lecturer, Mr. Fu. And welcome to Marites University! Right po kami! Kahit naman matraffic. Correct, grabe. Oo, yung mga nanonood po sa amin na medyo, alam nyo na, pinagpapala kayo, hindi kayo nabutan ng bad traffic, stay put. Pero doon sa mga binabaha pa rin, natatraffic pa rin at nakalive pa rin sa amin, thank you. Maraming salamat at syempre nagpapasalamat po kami sa ating mga kabarites na patuloy na tumatangkilik sa ating channel. Kung kayo po ay bago pa lang dito, please don't forget to like, share, and subscribe para hindi nyo ma-miss yung ating mga weekly episodes at syempre yung iba pa nating mga showbiz-related content. Alright! Diba? Oo. Walang nawawala. Nawawala ang singko ko. Hindi, ginambala ko kasi si Gracie dahil yung phone ko, sabi ko, bakit nag-block? Yung pala na, imbis na volume ang ibaba ko, yung ilaw. Aloy? Ganun kataranta po kami, ano? At alam niyo po ba, na sobrang namin taranta, lahat po ng makeup ko. Nag-promote? Ayan o. Excited po kami uli ngayon. Gracie, ba't walang lumalabas na doon? mag-live. Kasi nga po pati Taranta din siya. Taranta rin si sila. Gracie, mga test. Ay ka na! Ito. Grabe. Wala kami nakikita doon, Ito na, mga Mara, simulan na natin mga popcorn. Simulan na natin. Ito, Rian Ramos, viral ang Shiminette video. Shiminette! Naku, ako pala yung una. Hindi, ito. Alam niyo naman kung saan ang galing yung Shiminette. Yes! So, sa hearing yan. Na minamahal mong VP. Ako ba? Alam mo, mainit ako ngayon. Buti na lang! Alam mo, buti na lang ako yung sinabihan mo. No? Pwede ko pagtawanan, pero pag kay Rose mo yan sinabi, baka mag-walk out. Hindi kasi dahil dyan sa Shiminette na yan, di ba, ang daming mga vloggers, mga content creators na ginawa yung kanta, ginawa yung meme. Nagli-lip-sync sila. Correct. So, eto na. Hindi nagpahuli si Rian Ramos. Aray! In fairness naman kay Rian Ramos, napaka-glamurosa niyang babae. Bagay sa kanya. At bagay sa kanya. Tapos, eto ang video, panoorin natin. Shiminette like the content of my answer. But I am answering. Shiminette like. Shiminette like. Shiminette like. Di ba syempre? Buti ba, pag niya ginawa yung maybe this time, no? Nakakaloka yun. Medyo effort yun. But anyway, Shiminette. Yung Shiminette na yan. Syempre, yung mga fans ni Rian, natuwa, naaliw, nagandahan. Nakakaaliw naman. Kasi nakakaaliw naman, lalo na sa mga sa atin. Yeah. Pero syempre, nabash din siya dahil sa mga... May mga supporters din naman kasi si may VP. supporters si Alam mo na, VP. pamprito mong VP. Bakit ako na naman? Syempre, nabash din siya. Paborito mo ba? Hindi! Grabe naman yung pagkakahindi ko. Diba? Pero May VP tayo ngayon, mamaya may DILG tayo. Sige, anyway. Uy, VP na. Nasa lineup, ha?
Uy, pero VP natin yun. So Oo anyway, naman. but anyway, syempre yung mga... Shimelet? Yung mga... She may not understand. Yung mga supporters, mga loyal supporters ni Vice President, hindi Ba't sila di mo natuwa. mapangalanan? Ha? Naku, hindi naman pwede. Bakit naman? Hindi ba yung mga random. O, yan. Okay. Hindi nila nagustuhan yung ginawa ni Bea. Bea. Pero syempre, more than anything else, ako, personally, wala naman ako nakitang harm doon kasi, una, hindi naman siya na nagsimula niyan. Yung Shimenet na yan, Oo. kumbaga, nag-viral na yan before niya gawin. Yes. So, tsaka, Feeling ko kay Rian, hindi rin naman niya kinoconnect doon. Feeling ko lang feeling ko naaliw lang siya. naaliw lang siya. Oo. Kung paano naaaliw yung mga ibang celebrities Correct. na nakikisali dun sa mga sa trend talaga. True. Oo, Wala, diba? plano lang, playtime lang. Kumbaga, Tama. wala namang masama. Tsaka hindi naman pambabastos yun dahil, kumbaga, may gano'n naman talaga May mga nagre-react talaga ng over. May nahuhugot from a particular eksena sa politika. Naku, meron na namang mababiral dyan yung, ikaw naman kasi. Ano yan? Hashtag joint account? Charot! Iba pa ba yun? Iba pa ba yun? Ay, nako. Ito. Yung nahuli kanina, yung pinakita. Ikaw naman kasi. Hindi ka nag-iingat. Hindi ka nag-iingat. Kulang na lang mag-yak. Sinabi ko doon, no? Inuuso ko lang po yun. Balita na po natin ang Barda na nasa Thailand ngayon para sa isang project. Yun lang. Walang detalye. Walang detalye, hindi na ba nagbigay ng detalye? Sa'yo ba yan? Feeling ko ano yan, advertisement or endorsement. Kami Kasi, tinata- normally ko na ginagawa Usually, mga shampoo, mga correct. commercial. Pag ads, di ba, tinatago pa muna nila. Natatandaan ko no, di ba si Miss Chris Aquino, every time na meron siyang endorsement na Sa gumagawin Thailand. Sa Thailand. kahit Pinoy product sa Thailand Correct. ginagawa. The latest si Alden tsaka si Bea. Sa Thailand Bakit nila kasi ginagawa. mas mura ata ang ano Mas doon? mura at Diba? saka mas mabilis. Baka siguro, di ba? Baka mas maganda ang quality. Yeah. Diba? Uy, ang gwapo ng paborito mo yan, ha? Oy, in fairness lang. Gwapo, ha? In fairness to Barda. Mm. Kasi nga nanonood ako ng Pulang Araw. Ay! Oo. As in religious sleep. Kasi natatanda ko Wow, yung interview. kulay. Nanonood ako ng Pulang Araw. Natatanda ko yung Oo. interview namin kay David. Sabi kasi ni David noon, Tungkol sa acting niya yan, ha? oo, di ba sabi niya, gusto niyang, baka parang nagwi-wish siya na nag-expect siya actually yung term na ginamit niya na mananalo siya ng award dito sa Pulang Araw. Kasi talaga daw, Kinarir niya. kinarir niya, binigay niya yung todo effort niya, ibang-iba. Di syempre, nung sinasabi niya yon parang medyo, talaga ba? Kasi, ano yung salita niya nag-expect. Hindi naman yabang. Hindi common yon sa mga artista na nagsasabi na nag-expect ako na mananalo ko ng award. O, mananalo, hindi lang mapansin na mananalo. Mananalo. Baka naman hindi lang niya. Hindi, ito na nga. Okay. Dahil nga nanonood ako ng Pulang Araw, syempre, medyo silip ka talaga lalo sa acting niya. In all fairness. Na-curious ka. Oo, in all fairness naman. Malaking improvement. Malaki ang improvement niya dito sa Pulang Araw. Di, pero iba kayo- Agree mahusay ako. siya dito. Agree. Di ba kayo sinasabi niyang nag-expect? Baka hindi lang niya Baka nga. na-term ng tama na maayos. So, Baka talaga, pinatanggol ko ang talaga. publicist talaga ni David, no? Ano ba yan? Paborito ko yung isa. Tapos ito naman, naging publicist ako. Magapa. Ano ba yun? You're going places, bro. Going places ka na. Oo. Ito, diba? si Liza Soberano, nilayasan din si James Reid bilang manager, PhD. Oo. Ayan nga. Although, wala pang Confirmation. kumpirmasyon, wala pang anumang statement mula kay Liza or gayon din sa Careless or kay James. Pero, ang malaking kumbaga, indikasyon na wala na siya sa Careless, yung Ang lakas ng pag-unfollow. boses mo, ano? Naririnig Oo namin. nga. Yung pag-unfollow ni Liza sa management niya. Yes. So, syempre, malaking tanong. Yes, in-unfollow niya yung Careless. Pero, upon checking, yung IG ni James at saka IG ni Liza, they both followed pa naman Nagpa-follow each pa rin other. sila. Pero yung Careless, hindi na. So, tapos, kailan lang may event ang Careless na nandun yung mga artists. Wala Pero si wala Liza. si Liza. Yan. Although pwede mong sabihin baka, at that time, nalaman ko, Liza was here in the Philippines. Pero wala siya doon. Ngayon yata nasa US na ulit. So, yun. Tapos,
Well, hintayin na lang natin actually kung ano yung magiging statement. Parang mag-release yata ang Careless ng statement tungkol dito. Dapat. Yun. So, syempre, parang dating, ano ba yan? Nilayasan na naman ang kanyang manager. dahil kay OG. Coming from OG Diaz. May mga nagsasabi naman na parang, ay, vindicated si OG. Yun na. Dito sa pangyayari na ito. Maloka tayo kung magbalikan sila ni OG. Aray ko. Feeling ko naman hindi. Baka hindi. Feeling ko Kasi yung tatay at mga tita na yung kaano dun eh. Tapos, in kasangkot connection with that, syempre, ito, again, walang kumpirmasyon, walang anuman, pero ang dami na kasi naglalabasan at na nakakaspotted din na parang si Liza daw at saka yung hindi ko alam kung Yung head. manager din siya ng Careless presidente, Hindi, si James Reid talaga ang Careless. Pero yung Hindi ko Korean lang alam partner kung nila. partner siya yes. or kung ano talaga yung posisyon ni Jeffrey O dun sa Careless. Si Jeffrey. May kaso? Si Oo. Jeffrey. Sabi ko na nga ba, ikaw yung magiging bagong manager ngayon ni Liza. Ako na pala. Yung isa Korean. Grabe, ang dami. Yung isa Oh, diba? Korean. Alam See? natin nagkakaroon din ng issue, di ba? Yes. So, parang may mga nakakaspotted. Ang dami nagkasabi na it's Liza and Jeffrey na raw. Yeah. So, pero yun nga, ay di umano pa rin. Dahil Wala pa ring wala nagsasalita. namang any confirmation sa kanilang lahat. So, ngayon, kung totoong may relasyon si Liza at si Jeffrey and then Jeffrey is connected to Careless, parang may mga Sama-sama. sama-sama. At eto na nga, may dugtong pa ako dyan kasi may chika kasi akong na chismis lang naman to. Na di umano kasi pinangakuan si Liza ng management ng Careless nga na dahil din dito kay connect niya kay Jeffrey Jeff O. na bibigyan siya ng Korea, mapapasama Oo. siya sa isang Nasabi Korean niya yun. project, di ba? Nabanggit niya. Ang problema, ito mismo chismis, tinanggihan daw pala kasi si Liza. Kasi Ng Korea? Ng Korean doon sa nilalakong grupo ng Korean. Parang hindi naman daw kasi hindi daw bagay, hindi daw Kung hindi bagay, At saka syempre, di ba? nakita yata yung mga previews niyang series hindi sila na-impress doon sa acting ni Liza. Ay, Liza. yun Yun na. ang chismis. Nako, parang ang daming dapat sagutin ni Liza. Correct. At the same time ni James din dahil syempre, kung totoong wala na nga sa kanya. Yan. True. Alam mo, Jeffrey. Oo nga. Yung mga Jeff Manager Manager. ka. Basta Ay, yun. naayos ko yung buko. Pasensya na kasi sabi nila para daw merong kemi yung ano ko. Sipin mo, Ayos na ba? best friend niya si VP. tapos- Publicist siya ni David. Grabe. Manager siya ni Liza. Saan ka pa? Ako na talaga. I have arrived. You're going places. Yes. Well, it's your night. Okay mga Martes, ito naman Jericho Rosales, hinangaan ng TV Patrol Production at host from... Yes, kagabi nga po ay naging special showbiz news correspondent ng TV Patrol si Jericho. Bukod sa napakaaga daw nitong dumating kasi normally an hour before. Kasi makeup, magbabasa lang naman sila, mga newsreader sila doon. Pero si Jericho kinareer. Lunchtime pa lang nandoon na siya. Okay naman. Hindi naman lunch. Okay. Lunchtime! Doon Okay na. Kasi naman. siguro may mga minute din naman siguro Baka siya. meron Kasi siyang mga... lunchtime TV Patrol. Ay, atangay. Mga lunch time. No. Siguro may mga kinausap din siguro siya mga na-miss na Grabe mga na tao. or si TV Patrol, alas 6. Alas 6. Pero lunchtime nandun na siya. Kasi daw maulan kahapon. Ayun. So but anyway, ang ganda naman nung Samantalang tayo, dumating tayo kanina 13 30 minutes before. Ito po ang katotohanan. Kaya po aligaga kami. Maikwento ko lang. Lahat po kami na traffic na sa Kalayaan Bridge going to BGC. So lahat kami tarantahin. Wow. Nauna lang ako ng 5 minutes sa inyo. Oo, magkakasunod lang tayo. Kaya yung buhok ni Rose, wala wigalo. Ay! Totoo lahat yun, no? So anyway, yun na, go. hinangaan siya. Tapos biniro nga siya on air ni Karen Davila na sana mapadalas kang pag-guest dito ng chuchugan, no? Kasi alam mo naman yung lolo mo, di ba? Pag nag-i-English, iba. Pag nagtatagalog, iba din. Ay magaling na aktor. Lumabas ang kagalingan niya. Syempre yun. Dahil sinagiway na rin na nag-number 1 ngayon sa Netflix yung Lavender Fields. Nasa Netflix ko lang pinapanood, ha? Number 1 Hindi na. naman, yung pulang araw sa Netflix lang. diba? Correct. So, natuwa sila. Masaya naman yung pati sinakabayan, naaliw sa kanya, pati the staff. Baka siya Malamang- napapalit kay Henry Umaga Diaz. Charot lang. Although pinalitan na ni Alvin Elizalde.
Pero sabi baka pwedeng gawing addition. Karirin mo yan, Echo. Dahil hindi ko napanood, ano ang nireport niya? Showbiz ba? Showbiz. Showbiz pa rin. lang. Pero ang ganda kasi nung pagdi-deliver niya Kasi gano'n na sila sa Star Patrol, di ba? Legal na. Di ba? May At Gretchen dati- Pulido, tapos nasa labas si Gretchen, tapos siya ang nasa studio. Tsaka dati, usually puro babae lang. Pero ngayon, may mga lalaki na rin na... Eto si Gretchen kasi, may blind item. Yan na. Blind item pa ba? Alin yun? Hindi na. Ito na. Ito, mga Marites, si Janine Gutierrez. Alin ba yan yung dinimanda? Enjoy Rose of Venice. Yeah! Di ba? Kasi kinerir nga din ni Janine, na napapabalitang, kasali din sa Lavender Fields at napapabalitang kinerir niya. Kasi noon pa lang, binalita ni PhD tungkol dun sa pelikulang entry dun sa Pantosmio? Pantos Mio? Mia. Tama. Pantos Mia, na pelikula ni Love Diaz. Romampa, 2 beses siya nagpalit ng kanyang gown na napakaganda. Ang pinaunang bida doon talaga si Ronnie Lazaro. Siyang bidang babae. Ang ganda ni Janine talaga, no? At saka ang parang solo traveler siya ngayon dyan, no? Ang alam ko parang wala siyang kasama. Malay mo, bigla may sumunod. Ay. Ang balita ko, namimiss na raw. Kaya nga, baka magkita sila somewhere else. Tagtagpo. Nag-extend si Janine. Kaya nga, baka Pero hintayin. matutuwa ka sa kanya kung solo traveler siya. Kasi yung solo gown mo niya, ka solo yung pangalawang gown na sinuot niya, nakapahirap pa, parang ball gown na Hindi, something. baka pagdating dyan, may mga, kagaya niya, meron ng mga May taga-production. mag-assist. Hindi siguro. Pag ganyang, kanya-kanya dyan, solo-solo Unless tinulungan siya ni Ron at yung mga Yun kasama nga, niya. bakit? Actually, si Ronnie doon nagtahi. Ay! Hindi ikaw. Ay! Baka na naman ikaw. Ang dami kong contribution for tonight's episode, ha? Kaya yata gumawa. Ako lang nagtahi. But anyway, congratulations. Kasi for Congratulations, exhibition ah. lang naman yung Pantosmia nilang doon, hindi naman for competition. Okay! Ito, Kylie Alcantara, nag-birthday sa New York City kasama si Kobe Para. Sa New York City talaga? Yes! Talaga? Yun. Ang bilis nila nakarating Oo, doon. di ba? Kailan lang nandito yung kandungan moment. Nasa New York sila? Mahaba pala yung version ng kandungan. Marami palang version yun. Parang May kumakanta pa nga eh. Kumakanta sila. nagbigay ng surprise party. Parang surprise siya rin si Kylie na talagang dream niya palang pumunta dyan sa New York kasama yung nanay niya. And then, according nga sa report, nanood pa sila na isang play. Nakalimutan ko lang yung title nung musical play na sa Broadway. Na isa lang doon sa kanta doon, yung Defying Gravity na favorite ni Kylie. Favorite mo rin. Oo, di ba? Diba? Sample nga. Because You're I singing. defy. Sample nga ng Defying Gravity. Pero in fairness, magandang boses ni Kylie na. Oh, ayan eh. Akala ko boses Oo, ko. maganda boses niyan. Singer din yan. Di ba? Parang Sino yung kastabi niya? Mama niya. mama niya yung kasama niya. Ayun. Ayun lang. Happy birthday, Kylie. Happy birthday, Di ba? Kylie. Happy birthday. Mahaba ng buhok niya, di ba? So, kaalis lang ni Kailin kung gano'n. kasi Lang, di di ba? ba natin siguro? Kasi media con Oo. lang, nandun siya eh. Nung Kaya Shining nga, yung Chuchu. di ba? Yung Rumapa siya Shining doon. Armor tuloy. I think, kailan ba nag-media con? Last week. Friday. Oh, tama. Okay, speaking of Kylie. And speaking of media con, Dito, Ano? Kylie Alcantara bilang misinterpreted lang ba? At todo kontrabida sa Shining Inheritance. Yun, Shining Yes. Inheritance. Well, Sabi mo, Shining Armor? Oh, yes, dahil sa Lunes at 4 p.m. magsisimula na mapanood ang Philippine adaptation ng Korean drama na Shining Inheritance na sa Korean ang title niyan ay Brilliant Legacy na ipinalabas noong 2019 at may tuturing na isa sa highest rated Korean drama. Ganda ng title, For a ah, decade. Brilliant. Yes, Legacy. Legacy. Yung Korean drama. Then, ang bida rito talaga ay sina Kate Valdez at Michael Sager. Ang role ni Kailin actually nandun talaga, but binago, totally binago. Kaya siya ang naging super kontrabida dito Si Kailin. dito. So syempre hindi ko pa alam kung gaano kasama at kung meron namang redeeming syempre, values. kung ba't naging ganun siya or what.
Pero sabi ko nga kay Kaylin, kasi di ba, alam naman natin, controversial ang lola mo ngayon, at pwede mong sabihin na, ano ka ba? Misinterpreted ka lang ba? Misjudged ka lang ba? Pero tinanong ko yun sa kanya. Katulad ba ng character mo, would you say na parang in real life? Ko bida ka. Tinanong mo gano'n? In real life, are you also misinterpreted or misjudged? Ang sagot. Ang sabi naman niya, katulad ni Joanna, her character. She also has her weaknesses, sabi niya. Pero si Joanna raw, parang hindi ipinapakita yung mga weaknesses niya. Pero siya naman daw, open naman siya kung ano yung weaknesses niya. So parang ang point ni Kaylin siguro, what you see is what you get on me. Wala akong pretension or whether you like me or not. Bahala ka. Ito ako. Take me or leave me. Take me or leave me. Ito ako, parang gano'n. Ang kasama din pala si Yun. Connie Reyes dyan. Yes. Actually po, napaka-bongga ng role ni Miss Connie dito. Sa kanya, iikot talaga ang Shining Kwento. Inheritance. At napaka-inspiring in a way yung values na meron tong Shining. No, I really hope kung ano yung nakita ko doon sa K-drama, makita ko rin yung values na yon dito sa Pinoy adaptation. Favorite mo yan, di ba sabi mo? Sobra. One of Ay, my top 3 favorites. Top 3 ha. Ano yung dalawa pa? The first is The King Two Hearts. Second is Gu Family Book. And maybe ito, Shining Si Alice Gu. Gu, hindi G-O-U. It's Gu Family Book derives from Gumiho. Talaga. Nagkaroon ng ng Philippine adaptation. No, pero wala ilang pa. beses na din tong ipinalabas sa ABS-CBN naman. So sa top 3 mo, isa pa lang ang ina-adapt. Ito pa lang, Brilliance Chuchu, itong Yes. Shining. May adaptation din to sa Taiwan at saka sa ibang bansa. Na iba rin naman ang title. Yes. Diba? Naalala ko lang si Connie kasi diba, ang ganda nung kwento niya, pag-reveal niya tungkol dun sa when she was 16, 17 na na-rape siya, diba? Tapos walang nakaalam kahit sino. Nakakaloka yun revelation na yun na hindi natin emote. Anyway. Although I think na i-reveal niya yan sa mga testimony niya as a Ay, oo, church. tama. Yeah, oo. Pero hindi na pinagdaanan ha. Correct. Tsaka hindi si Miss Connie, yung mga naging serye niya sa ABS, di ba puro mga inspiring din, yung mga 100 Days, of di ba? Heaven. Ang feeling ko nga, Chuchu. although sabi niya, hindi daw naman niya napanood yung K-drama. Sabi ko kasi, isang reason ba kung bakit niya po ito tinanggap? Ay, dahil napanood niya. Yung pagiging inspiring ng character niya. Sabi niya, to be honest, hindi daw siya talaga nanonood ng K-drama. So, she has no idea. But Kung what ano yung role attracted niya. her most, yung pagkakaroon ng Alzheimer. But I'm sure in-explain naman yung storyline. no? Yung parang dementia. Na-discuss niya doon Or kay dementia, Kuya Boy, yes. kay Kuya Boy na guesting niya. Ayun po, okay. Abangan! Kailan niya mag-start? Sa Lunes na at 4 p.m. sa Yes. GMA7. Will you Okay. watch, Junardo? Will you watch? Why not? No. Bakit? You're watching ang Abot Kamay, di ba? Yeah, that's it. Only. Malapit na mag-end yun na. That's only? Not this one? Not the Shark, no? Uy, walang araw naman. Promise, you like this. I don't. Ay, grabe. Aray! Hindi nga eh. Ito na. Yung direktora natin, Diyos ko. Game over na. Direktora. Okay mga Marites, ito EJ Falcon at Arlene Mulak, latest addition sa mga Star Celeb College graduates. Prof? Correct. Last August, ano ba to? Last week ng August graduate na itong si EJ Falcon, ang Vice Governor ng Mindoro. Oo, kasama niya ang 2,000 graduates na nagmarcha sa PICC. O di ba, taray? Ang tinapos niya, sana ba yun? Political Science. Political Science ba? Yes, oo. Bachelor's degree in Political Science sa eskwelahang Hindi ko lang University of Makati. University of Makati. Base dun sa diploma. Sa Ayan, UM. tama, University of Makati. Di ba nakakatuwa? Ayan din yung pinagtapusan nag-master si Manny Pacquiao. Di ba sa University yes. of Makati din. Habang si Arlene Mulak naman at 55, Yes. 55 years old, graduate din. Same, sa PICC rin sila nagmarcha. Graduate naman siya ng parang Communication, Bachelor of Arts in Communication sa Anong PWU. Yeah. Oh, di ba? Ang Fairness, sasaya nila. nakakatawa naman yung matupad ang kanilang mga pangarap na
regardless of age. Sabi nga niya, age doesn't matter. True. Di ba si Geneva Cruz? Sino pinilitan Geneva, natin? pumasok Geneva. ko. Tapos 48 years si old. Jong Hilario, natapos na rin ko yung masteral degree. correct. Di ba? Di ba si Sir Boy Abunda? Ay, hindi. Para masters ata. Masters. Nauna na yun sa PWU. dati. Pero ito mga recent na batch sila yan. Si ano din, Rupa Gutierrez. Rufa. Si Rufa. Yeah. Oo. So, ano talaga, kapag gusto, May paraan. may paraan. Yun Diba? lang. So, congratulations. That's so Congrats, brilliant. DJ. Dude, that is so brilliant. Bagong-bago. May paraan. Bagong-bago. Bagong-bago. And dapat, kapag gusto, May paraan. Chorbahin mo. Pag ayaw, maraming dahilan. ay, fairness, bagong-bago. Bago. Hindi yan alam ni Aling Tasing. Ay, eto na. Karina Bautista, dumagdag din sa listahan ng mga celeb military service. Ang dami nga. Si Karina Bautista. Sino siya? Dati siyang nasa Marami Pinoy Big siya. Brother, PBB. Ano siya? Oo, tapos siya yung lumabas doon sa ano ni Bel Mariano. Ano siya? yes, andun siya. Pakiulit yung Actually, tanong. Sino daw siya? Sino siya? Hindi ko nga siya kilala. Si Karina. Dating yung PBB Actually, star. maganda siya, no? Oo. So, na rin siya ngayon sa Navy. Reservist na rin siya, di ba? Ang Sumama na taray rin siya. ng buka, plakado, nasa Oo, Navy. diba? Graduate, di ba? Nung nakaraan, binalita natin dito, sina Nadia Montenegro, si Bakit nga ang dami Dingdon. nagre-reservice Ang ngayon? ano nila dyan, di ba? Parang kasi... Actually, gusto ko yan. Ay, di go. service ka. Kaso di ba, pero pa haggard. Oh, yeah. Magti-train ka eh. Ayoko Train na- ka, gagapang ka. Lahat ng Ano ka? ginagawa din nila. Correct. Kasi di ba ang objective May nila? TF kasi, ba yun? Charot lang! May sweldo yan. ano Ang yan? allowance. Ano? Basta alam ko malaki Oo. ng Meron dyan, na rin. benefits. May May benefits. benefits. Kasi reserve ka eh. Officer ka. Eh, baka kailangan ko magpaitim ng buhok. Ay, Yeah. Talaga? Yeah. Oo. Kaya kailangan bawas ng kilay. Kasi nga daw po. Kaya bakit? Ba napasobra ba yung kilay ko today? Hindi ko benefits, oh. Kasi napapadalas nga daw po tayo ngayon sa panahon natin ngayon. Pag tag-ulan, ang lakas ng mga baha. So sila yung mga unang tinatawag para umayuda tumulong. Di ba? O, So, kung why may not? susulong ka sa baha. So, Karina Bautista, congratulations. Sana dumami pa ang mga kagaya nyo. Sina Papa Dingdong, sina Nadia Montenegro, Si Gerald Anderson. Gerald Anderson, Oh. si Matteo Godicelli. Kaya mo bang gawin ang ginawa ni Gerald? Baka sa kasama ko siya. Aray ko. Gerald, si Mateo, sino pa, Dingdong. Dingdong. Yan ang mga tropa ko. Naku, Dieter. magdinigit. Oh, Dieter, pwede na rin yun. Ang grabe. Sabi ko mga Choosy? So, Takot ka ba sa leptospirosis? Siyempre, no, takot ako. Kaya may susugod ka bota. sa mga baha. Oo. May siguro di ko walang sugat. may bota naman. At saka i-injectionan ka naman. Injection? Ayoko na may injection. Dami issue! Ano ka? Ano ka naman may service? O sige, magbalik naman tayo kay Chloe. 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 Chloe tuloy. Ginawa yung Chloe. Si Chlo. Pero talaga, mukha naman talaga siyang Chlo. Yun na. Wala kayo. May magagalit na Happy naman. sa, Ano? happy sa ASAP performance. Pinasalamatan si Kaloy at di pa sure kung papasukin ng Kahit Philippine di na. showbiz. Ay, Sir Paul, Hindi pa ako pumapasok sa showbiz, napaka-controversial na, Hindi, no? nagulat din ako na nagkaroon siya ng solo performance, Oo, ha? Pero in fairness, dati na pala siyang lumadbas sa IASAP. Ah, Kasi as a vlogger, nag-i-emote na siya. Kaya lang, ngayon Hindi, lang pero niya. ito may At moment. nai-enjoy niya. Oo. So, talaga namang Obvious naman eh, umpisa pa lang enjoy na Tsaka enjoy. talaga pinaghandaan yung mga pinaghandaan, pati yung mga shots, may mga pa siya, low angle shot, whatever shot is that. Oh. Yung mga gano'n. Hindi. Totoo ba? Papakasalan na raw? Bahala sila. Grabe kayo. Tapos eto na nga. Siyempre tinanong siya. Sabi niya, inamin naman niya na bata pa lang siya. Talagang gusto na niya yung mga ganyan perform. Tapos siyempre pinasalamatan Alam na. niya yung Alam na, kanyang Kinarir pala talaga niya. may mga pinasalamatan siya, ganyan. Tapos syempre, pinasalamatan niya si Mahal. Yung Nako. palang tawag niya kay Kaloy. Baka mag-ingat-ingat siya kasi Bakit? nagpa-picture na kay Andrea Brillantes na long-time crush pala niya yun. Ay. Oy, pero doon din sila nagsimula, di ba? Oo. Hindi ko to... Hindi! Si Chloe. Oo nga, si Chloe ang nag-message nag-message kay kay Kaloy. kay Kaloy. Yun. Oo. Oo, yun. Oo. Tapos, tinanong siya kung... Parang artist na talaga siya kung pag-usapan natin, ha? Di ba? Kaya tinanong nga siya kung tuloy-tuloy na ba ang pag-showbiz? Gusto mo ba?
Hindi ko pa po kasi alam. Hindi ko pa po sure. Gusto mo. Ako? Oo. Hindi siya. Hindi ko alam. Kung mag-showbiz siya, hindi mag-showbiz siya. Pwede ko naman ilipat kung ayaw mo pa naman. Malawak naman ang dagat. Diba? Ay, marunong ba siya lumangoy? Ay, ang galing niya sumisid. Alam mo yan. Gymnast, bumabali-balingtong. Yun lang. So, parang nag-viral ata siya, hindi ko sigurado, pero nag-trend siya dahil nga doon sa performance sa Sasa. Parang nakita Ba't kasi pinaline up mo pa yan? Panlalait lang pala yung Paano yung mag-guest pala siya? Publicist. Publicist. Grabe tsura ko raw. Grabe, ang dami ko. Sana kumikita ako doon sa mga Anyway, kung mag-showbiz man siya, everybody's- mag-artista, ito ay something na hindi nakakapagtaka. Dahil parang yung mga ginagawa naman niya, leading to that. Hindi, tsaka di ba, siya, Diba? vlogger siya? Aminin natin. At saka ini-enjoy niya talaga. Yes. Obviously. Di bongga. Ay, nako. Sige na nga. Anyway, ma'am. Kaya din ni Grace. Kaya din ni Grace yung ginawa ni Ating susunod na Chloe. chika, ating Chika of the Week brought to you by Ugbo 24/7! Sa ating mga kamarites na nais matikman ang kanilang masasarap na pagkain, maaari kayong umorder online sa kanilang website na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Hindi ninyo po yan pagsisisihan dahil sa Ugbo 24/7, siguradong solve ka dito. Ugbo 24/7! Eto na. Yan na. Ano na? Hiwalayang Ann Curtis at Erwan Yusap. Nililing sa blind item mula sa Marites University. Yes! PSD. Ikaw Mula yun. kay PhD! Okay. At matagal lang nangyari yun, ha? Yes, eto na. Alam niyo, sa totoo lang, mula, di ba, nag-pass away ang tito ko. Napakarami ko Nangyari natatanggap na, ng mga private messages. At hindi ko na mabanggitin ng mga pangalan. Kahit mga artista, nagme-message sa akin. Nagkatanong. Kung totoo. Actually sa akin din na yung link, kasi di ba na ano yan? Sinisend nila yung link. Ano yan? Iba-ibang link Ba- na, ha? Ilang millions ng views niya. Sa akin, di ba pinakita ko sa'yo yung kina ano? O, sige na, go. Yun na. At sa akin, iba-ibang link nga ang sinesend sa akin. Ibig sabihin, mga pinipick up na ng ibang mga Oo. kung sinek-sinek na ginagawa ng content. So, i-correct natin Okay, yan. ako naman po, eto. At sa totoo lang, hindi naman tayo nagko-correct o nag-ano ng mga blind item. Bahala kayo kung anong gusto niyong paniwalaan o isipin. Kaya lang with this one, medyo nakakaloka na. Kasi, lahat halos ang inassume Si Ann at saka is si Ann Erwan. Curtis and Erwan. Sa Ha? boses ni Lakas Gracie. nga ng boses ni Gracie, ha? Sabi pa niya, nagkamali ako. Oo, it's Ann and Erwan. So, bibigyan ko na lang kayo ng clue Ayun regarding na. this blind item. Oh, Kasi ako naman na nag-blind item. At ang nakakaloka lang, yung ina-assume na talaga. At nag-a-assume lang naman. Pero parang sa pag-a-assume, sure Ginagawa na na nilang sila. totoo. Oo. At ginagawa na ng content ng kung ano-ano. May mga nagsabi na sa akin, sa'yo pala nang galing yung issue ng hiwalayan. Unang-una, hindi ko po gustong mga paratanga na kukuryente. Or- Kaya, kukorek ko to. Yes. Okay. So, ang clue ko po, isang pinakabonggang clue ko sa blind item na yon, Isa lang, ha? hindi po ito sinaan. Hindi naman clue yun, eh. Yun ang clue! Hindi po ito sinaan. Kala ko naman. Kala ko may pasabog Hindi, eh. gusto mo i-share ko yung natatandaan ko dun sa blind item na yun. Baka bako. Ano ko na? Hindi Hindi yung naman. Iko-connect lang. Kasi Okay. nagbigay naman siya ng clue that time na sabi niya ay talagang personalidad na matataas ang ano natin. Sikat. Sikat, kilala. At hindi nila kaidaran. Yun lang Oo, yun. yun na. At non-showbiz ang guy. Yun. Although, Na-showbiz si lalaki, tama. Oo, yes. Yun. At sa Paris, nandun yung Garlash. Kabitsina. Oo, Kabitsina. Okay. Ang feeling ko, kinonect nila kay Erwan dahil Kasi- nga taga-Paris Yan. or something like that. At saka of late nga, hindi napapanood si Ann, then nagsushooting, ganyan-ganyan. Tapos yung mga post nila, hindi masyadong pinag-uusapan. Pero ano So, to kinunek using yung kay Yung PhD na blind blind item. item. Tapos ginamit pa Oo. yung usapan na nakaupo tayo, bla 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 bla, ganyan. Kaya ayun po, sinasabi ko na po at binibigay ko na clue, hindi po ito sinaanat or Fake news, hindi pa. Tsaka, sabi ko nga, nung nag-usap kami nung nasa Viva na pinag-uusapan niya, nang lumabas, hindi ang tipo ni Erwan ang mambababae or Ayun manluloko. na. Kasi, love ko yan. Charot! Mega. Anyway. At
Uy, Ito crush na. ko kaya si Nilinaw Erwan na rin ni Yusof. Erwan. Yes. Nagbigay na rin siya ng, in a way, statement na rin siguro yun. May sinagot siyang netizen na nag-comment sa post niya dahil wala daw, napansin daw na hindi nasuot yung kanyang wedding ring. Ayan. Asan yun? Meron ba Ayan. tayo? Na sinagot naman ni Erwan na parang ang dating ng sagot niya, wag kayong agad-agad naniniwala sa mga fake news or mga content sa Facebook, siguro, yung mga ganon, TikTok. Anyway, wag Malinaw na yan ha, mga kamarites ha. Meron kasi kayo, kinukumpirma nyo. Kakaloka kayo. So, Yun itong na. episode na to, itong portion na mismo to na pinapaliwanag ni PhD, ito ngayon ang ipa-viral nyo. Correct. Hindi, para makabawi naman. At ito naman nga, kapatid ni Ana, si Jasmine Curtis, may sinagot na Isa pa yan. ang malisyosong issue sa kanila ni Erwan Yusof. Yan. Ito din, may nag-message din sa akin na classmate ko nung college. Hello, Reggie! O yan. Siya ang nag-message sa akin out of the blue. At tinanong ako, Rose, pinag-uusapan daw sa Malabon. Malabon, ha? Sa Malabon talaga in Ito pa, particular. mga seaman daw yung mga yon. Ay, mga marites na mga marites na seaman. Mm. Kasi sinasabi raw na si Jasmine daw ay nahuli daw ni Ann. Ganun ang kwento, ha? Grabe gumawa ng oo. kwento. Sa bahay nila with, may ganun, naloka ako. Sabi ko, ano ba? Sabi ko, kahit di ko alam ang kwentong yan, ngayon ko lang narinig. Sabi ko, ako na nagsasabi, hindi totoo yan. Ridiculous. Sabi ko, kakaloka yan, imposible. Yun ang sabi ko. Totoo naman, di ba? And we know Ann and Jasmine, they are very close. At mga edukado naman, At saka si Jasmine naman, may kinakasama na for the longest time. Isang exactly. napakagwapong, wow. Nakulang na lang ay kasal sa kanila. Yes. So, may nagtanong, totoo pa lang may ganong issue. Kung ganon. Kasi nga, dun sa Facebook ni Jasmine, nag-post na siya. Sabi niya, ito yung kasama yung silaan doon nasa Australia sila at the time. Nasaan ba yun? Na ano ko ba? Kita po sa dami, oh. Correct. Oo. Ano ba yan? But anyway, yan. Asan na ba? Alam ko inano ko yun eh. Ano sinasabi doon sa post ni Jasmine? Basta sinabi ni Jasmine na ayaw na nga daw sana niyang i-address yun. But sabi niya, alam naman daw niya na matatalino ang mga fans ni Ann, ng ate niya at mga followers din niya. Parang ganon. So, parang inaano din niya na huwag maniwala sa fake news o sa mga ganyan. Yes. May diretsong nagtanong. Parang, nako, ang ginamit na term ay na pangalan, yung name niya sa asawa ng asawa ko. Yung series. Oo, parang sabi niya, ano ba pangalan niya doon? Christy. Ayo, Christy. Christy, parang totoo ba na kayo daw ni Erwan or something ganyan? Nako ha, magagalit si Shaira. Parang may mga ganon. Sinagot ni Jasmine na very witty, na sabi niya parang, hay nako, ang busy-busy ko na, ang dami ko na nga iniisip kay Leon. Leon ba? Kay Shaira, ganyan. Pati kay Lolit. Dadagdag ka pa. Yung Leon at Shaira, ito yung characters si nila. Joem ba to? Oo. Tsaka si Kinala ko naman yung Christy at saka Lolit. Lizelle Lopez. Correct. Yun na. Lizelle ba yun? Lizelle nga. Lizelle Lopez. So, kumbaga, ang may dami raver natawa. pa dyan, Ang dami na aliw kasi ang witty nga daw ni Jasmine na i-promote pa niya yung teleserye nila. Diba? So, anyway, alam mo yun, nakakaloka na rin talagang gumawa ngayon ng mga kung ano-anong news, fake news. At saka madaling mag-edit kasi ng mga ganyang picture, video, kung ano-anong hinahalo, dinadagdag. Napaka-ridiculous na talaga nung mga naiisip nilang senaryo. At nakakahiya ang mga ganon. True. Mga Pilipinong sobra naman po. Wag na. Totoo. O, diba? Nakukuha nila yun sa mga teleserye. Actually, yun o. Actually, inisip ko nga. Minsan yung mga teleserye naman din kasi, kung ano, lalo yung mga kabitan, palitan. Ito diretsong sagot ni Jasmine doon sa nagtanong. Ito pala yung tanong. Christy, kabit ka daw ni Erwan. Naloka ako, sis! Sabi ko naman, di mga agaw si Christy. Si Shaira lang, ha. Sinagot ni Jasmine, girl, gulong-gulo na mi kay Shaira, Jordan at Leon. Dadagdag pa talaga to? Don't me please. Busy ako. Ha. Yun So, na.
tigilan na, di ba? At saka Ano ba? ako ng boyfriend, ng ka-live-in, ano ba? And Di from ba na nagkaroon ng government position? Yes. Oo. Oo. Anong Ano ba pangalan? Sa youth something. Parang- Pangasinan ba? Hindi. Parang banda Sambales ba? Or South yata yun. Or Urdaneta. North, banda North. parang yung kina-Governor Ilocos yan. Boji D, yung Sa Pilipinas ba to? Isabela. Ayan. Isabela ba? Hindi ko may... Isabela ba? Urdaneta? Whatever. Whatever. Luzon? Ano? Yes. Meron ng 6 na baby sila Christine Hermosa at Oyo Boy. Oo. Tapos magkakaroon naman ng 5th baby sina Iya Villania at si Drew Aureliano. Naku, masaya yung kwentong yan. Go, ikaw. Diba? Kaya nga napaglaruan si Iya ni Mel Chanco sa 24 oras. Dahil nga ilang oras lang siya, bumiyahin na lang oras. Pagdating, buntis na. Expecting a 5th baby. Fifth baby. Si Sila Drew na talaga, rin may pare- pagkakuneho. Oo. Ano? Crush ko yan si Drew. Oo naman. Lalo ko ikaw ang anak ka na aanakan. Hello. Grabe. Diba? Parang, Huwag na! Para may naalala rin ako. haba Ay, naalala ko yung pintuan. Ha? Yung pagbukas ng pintuan, biglang ano. Tapos, Ito nga, sa pang-anim na baby ni Christine at Oyo. si Dina Bonnevie agad ang naging bisita. Oo, proud na proud ng Grammy. Proud granny. Karga-karga yung Diba? baby boy, no? Yung boy. I say, Kaya basta lalaki yata. so naghahabulan sila ni Drew tsaka si Oyo kasi Yes. nakalima na si Drew. Pero si Pero Oyo, alam may mo ano nila. Oo, may adopted sila. Adopted Yung panganay. Yung Panganay, panganay. oo. So, yes. Kasi So, kasama kung titingnan yun. mo, Pareho. Pareho. Tay. Mm. Pero itong si Iya, natatandaan ko, yung sa fourth baby nila, nagbitaw ng salita yung dalawang yan. Na parang Tama na. Last okay muna. na sila. Okay na sila doon sa apat. Oo. Saka parang si Iya, nakaramdam na siya ng medyo nahirapan na siya doon sa pang-fourth. Sabi niya, maybe it goes with age. Kaya lang, sabi nga ni Mel Chanco, nagbakasyon ka lang ng 2 araw. Pagbalik mo ay buntis ka. Nakatawa yung mga comment. Alam mo Kaya kasi kahit si- yung mga celebrities. Sabi ganun. Sabi ganun. Kasi nung naganak ng pang-fourth, tinukso niya na si Iye. Tama na yan, Drew, ha? Ganyan. Tapos yung ikalima na naman. Pero si Drew tsaka si Iya, ang tagal ng kanilang relationship Oo. bago sila kinasal. Kinasal. Pero nung nakikita ko, malapit ang bahay namin sa isa't isa. Ay, Ano Nino. yung nakikita mo? Naku, sino ba? Bakit bahay ko na? Hindi, sweet talaga sila. Touchy sila. Ganyan. Kasi sweet silang Ayan. dalawa. At saka parang Nung hindi pa sila mag-asawa. Kita mo, ang galing mag-emote. Ang cute nga eh, oh. At saka parang sabi, si Drew daw kasi yata parang nag-iisang anak lang. So parang, talaga? parang sabik siya na madami sa family. Oh, yun. Yun. At least, diba, Makes sense. isang volleyball team versus isang basketball team. Ay, ang ganda nito. Pero sana although syempre kahit ano naman naibigay ni Lloyd, pero sana girl na naman ulit. Kasi 3 na yung Boys. eh. Masaya so, para lang. 3 boys, 2 girls. Okay. And then siya, basta kaya nilang palakihin ng Vicente, maayos. O hindi sa pintuan. Pag-aralin, Hindi diba? sa pintuan lang, di ba? Oo, Ano ba yung pintuan na yun? lang. Yung muyug-yug ng pintuan. Anong next sa story, Gusto mo i-dare ako? Dare us! Baka mag-retouch muna ako. Mga Marites, Michael Sager at Kate Valdez. Mag-shine kaya bilang bagong love team at mga bida? Yes, PhD. Dapat. Yes. Alam mo itong dalawang to, sobrang grateful. Si Kate nga napaiyak pa dun nung nagkaroon ng MediaCon. Kasi ito talaga yung magiging sobrang break for her na sobrang lead. Ganon din si Michael Sager. Ako talaga, I really wish na both of them will shine kasi yung mga original nito sa K-drama, si Han Yoo-joo and my former favorite na si Lee Seung-gi. Grabe yung former Talagang favorite. talaga nag-shine sila. Nagkaroon talaga ng bonggang career. Yes, after that, talagang bongga na. So, sana sila din dito. And ayun, sabi ko nga, pareho silang grateful na binigyan sila ng tiwala ng GMA to lead this big teleserye. Wag lang gagawin ni Michael siguro yung dinaan ng landas ni Lee Seung-gi para isumparin ni Rose. Hindi ko naman sinumpa. Grabe naman. Hindi Ano lang, ko na paano lang, ba? Ano? hindi ko na lang talaga kayang supportahan. Tinanggalan sa sistema niya. Ayun na. Pero gayahin niya yung naging paraan ng Yes. career. Bakit saka Bongga naman bagay-bagay talaga. sila. Although, personally, alam ko,
iba-ibang... yes, si Oo. Kate, di ba, na Yeah, mukhang jowa Kay Cassie to, di ba? Japanese Oo. vlogger na si Yes, Fumi. yun. Si Ito Michael naman, Sager naman, kahit kay hindi Cassie. umaamin na nagkasalita, very obvious naman na there's something between him And and Cassie. Cassie. Actually, kumukha si Cassie dyan. Oy! Sabi? At Dyan, sa photo na yan. aprobado ni Kilala ni Carmina. Joaquin yan eh. Di ba? Pero alam mo, friends sila. Ganyan. si Michael naman, he has the looks. Of course. Yes. At Tsaka may napanood- talent. Nakita ko rin Yun mag-emote. na. Nakita ko yung mga serye niya, yung mga youth serye ng Sparkle. Sparkle University. Marunong. Yan. So may promise. So good. So will you watch it? No. Give them the chance. No, I don't. Ako, I don't I give will a watch chance. it. Oo. But chance. I only want abot kamay na pangarap. Nasa 200 episode na. Nag-celebrate pa sila ng ika-second year. Ay, paano yung mag-e-end na yung Alam nyo, abot dapat kamay? Sino yung ikakasal dun? Si Carmina tsaka si RJ. Eh, paano mag-end na? Tapos biglang Ay, alam mo naman nag-dress ng pagka... Madre si Allen Dizon. Allen Dizon. Naloloka. Obsessed kasi yun. Pinapanood talaga. Obsessed. Nakita ko lang dun sa... Kukwento niya talaga yung kwento. Obsessed. Sino? Diba may obsessed sa hapon, may obsessed sa gabi. Sa gabi. Si Lizelle Lopez, obsessed din. Oh. Si Raver. Di ba? Guess nyo nga si Junardo. Bigyan nyo ng special role si Ayoko. Junardo. No. Why? Plado? Grabe yung Alam mo pagkakano. ako, nakukiurot kasi ako pag nagkukwento siya, kaya minsan sinisilip ko. Kaya pag nagkukwento siya, nare-relate ko konti. Hindi, nakita ko kasi, pinafollow ko Si yung mga... Allen, Si Allen na Dizon na madre. madre, tapos pupunta sa kasal. Sige na nga, go. Tama na. Paano pag nawala na mag-e-end na? Eh di wala na. Hindi ka naman, hindi ka naman mag-shift sa iba. Maglalaban na lang ako. Hindi ka mag-shift sa Shining Armor. Ano, Ay, yung Shining plano Armor. mo? Shining Inheritance! Bigyan mo naman ng chance ang pulang araw. Ang ganda ng tinatakbo ng kwento. Ayaw din niya. Ayoko nga. Wala ka naman tubig kung Pinapanood kainom. ko lang yung anak. Asawa mo, asawa ko. Walang anak yun, ah. Wala namang anak sa Asawa natin. ng... Asawa ng Asawa na. asawa ko. Wala saan yung anak doon? Diba? Anak. Walang anak. Anak nga, asawa ng asawa ko. Asawa ng... Anak yung obligation. Oy! We are such slow people. Kalayo. Sige na nga! Na pinaulit-ulit natin. Saan ang anak mo? Asawa Wala. pala. Acronym pala. Eto na! Mga kamarites, Bini, sold out na 3 gabing concert. Colette, kinikilig sa pagpalo ni Nadine Lustre. Yes! Si Bini Colette. Ito si Ay, grabe yan. Bini Colette. Alam ko si Balon ba yan? Or what? Alam ko si Noel Colette. Nabuhay si Noel Colette. Luma. Anyway, grabe yan. Kasi nagbilihan ng ticket August 30. Noong August 30, ang mga pwede palang bumili nun ay yung mga member dun sa webpage nila. So, exclusive in a way. Sa loob ng 2 hours yata o wala pa, nag-sold out na yung 2 nights. Yung 2 nights nila will happen on November 16 and 17. And that's Saturday and Sunday. So, dahil nga nag-sold out right away, may announcement na. At ang announcement ay ang ikatlong gabi, nag-open sila. Which is 18. Kung tama ako, Monday to Oo. So, feeling ko baka meron ng May additional nakaschedule. naman. Hindi, baka may nakaschedule na sa Araneta ng November 15. Ah. Kasi di ba, usually Friday, Saturday pag nagto 2 nights. O, yan. Then, 17, 18. itong Bini, kinilig, lalo na si Bini Colette. Kasi Dahil fina-follow sila. idol pala niya si Nadine Lustre ever since. So, Sorry, sino dyan si Colette? Diyos ko, baka magkamali ako. Huwag mong ipaturo sa akin. Kaya ko pa naman memoryado. Kaya lang. Ako hindi ko memoryado. Sino Itong si naka-red. Ay, itong this one. Maganda si Colette. Checkered, oo. Pero ang anak ko, ang kanyang bias dyan, Sino favorite niya? si Aya. Asan si Aya? Sino si Aya? Pumunta ka nga dito! Aya. Ito si Aya. Hindi. Ito. Ito. Sabi ng anak ko, yun daw ang pinakamaganda. Si Maganda ka si Diego, sino Aya. type? Si Aya din. Si Aya talaga yan.
yata ang bias. Maganda nga siya at saka mukhang bata talaga. Actually, mga bata pa. Yung iba kasi hindi mukha. Pero mga bata pa talaga. Pero alam mo nga, ang dami nagme-message sa akin ng mga lalaki na baka raw may ticket ako ng Bini. Ba mukha ba akong publicist ng Bini? Naku, I'm sorry. Wala. Dahil sold out nga, walang complete. Walang complete. Diba? Tsaka wala akong connect sa Bini. Ako nga, hindi ako bumibili ng ticket 3 nights talaga. yan. Sige, nakabili ka na. Ay, parang ang anak ko talaga, yun ang hinili. Pero at least naka-avail ka. VIP. Ah. Huwag mo na tanongin kung paano siya nag-avail. Yun na. Pero ayan, at tapos, ang alam ko din dito, parang yung mga fans, yung mga Bloom, talagang pinost nila na parang they are asking for katarungan or protection. Oo, kasi didemanda na daw nila yung mga nagpo-post ng Parang in a way, Kapal ng concealer, hindi siya sexual harassment eh. Kung ang tawag diyan, parang ginagawang sex object. Parang gano'n Ganun sa talaga, diba? online. Oo. Pero ganun talaga. Ganun talaga. Kasi So, online. nagagalit yung mga Bloom. Ang parang may may mga roving cars na nakalagay ay protect Bini. Parang gano'n. May gano'n. Ganun na sila. To Iba that na- iba nga mga level. fans Ibang ngayon. klase ang mga fans ngayon. Ito na nga lang, Day, ang mahal ng ticket ng Bini, ha? Para ma-sold out ng gano'ng 3 kabilis. nights. Oo. At nagdagdag pa na isang gabi. Imagine nyo kung gano'ng kalaki Araneta, hindi naman yan sa New Frontier lang. Ang concert mga nasa 20-something, 18 to 20-something, pag full house ang concert. Yung venue, yung venue. capacity. Kalain mo yun. Basta lang Congratulations. Nasa naman concealer dyan. Ayun, no? Pero nakakatuwa rin na nakapag-produce na tayo dito sa Pilipinas ng ganyang kalakas na girl group at boy group na P-pop nga ang tawag. Of course, we have SB19 and sa girl naman talaga, itong Bini ang matuturing natin. Kaya nga tinawag silang Nation's Girl Group. Oh, wow. Bakit ganun ang reaksyon ni Gracie? Wow! Nakita Bini ko. Gracie. Ano sabi ni Gracie? Parang Parang may pagprotesta. Ay, nako. Sino ba ang iyong bias na group? Kasi na local? Hintayin nila yung grupo boyfriend ng niya ano. kasi, Oo. hindi siya niregaluhan ng Bini. Favorite nila yung Bini kahit si Nicola. Lahat sila. Si si Diego. Si Sean. Si Sean, iba ang gusto niyan. Oo, SB19 ang gusto niya. Maskulados. Maskulados ba? May show po! Ano? Ha? Luma-luma. Talaga, may show po ang maskulado sa Adonis Olongapo. Talaga? Oo. Totoo. Ano ba si Orlando? Maskulados ba si Orlando Sol? Dati. Dati. Maskulados. Di ba yung nakita natin dun sa movie ni Cesar Montano? Si Orlando nasa Japan, nakikita ko. Nag-hosto uli. Nagsushow Puso sila ba sa yung host? Japan. Meron pa rin ba? Hindi, nagsushow sila sa Japan. Yun na yun. More or less, di ba? Ito. Pero yung Nakaliw ako sa kanila pag... Sino? Maskulado? Oo naman. Sumasayaw Diba? ko. Wait, totoo talaga may show sila sa Adonis Olongapo. Gusto ko i-guess si Orlando Sol sa WTFU. Kaya mo ba to? Nauso yan kasi nuli. Wag yan. Gusto kong gawin natin yung maybe this time. May komplikado. Maganda. Maybe this time, di ba? Oo. Alin? Hindi ko kaya. Maybe this time. Ayoko no. Wala ko override. Hindi ko Di na. makita. Tama na. Sige, Tama go. na, oh. How much? Oh, yeah. Just a doggy in the window. May additional daw ba later? Meron daw sabi ni Angie Pagurayan. Ito, May additional. EJ Obiena. Binasa ko lang. Balita natin si EJ Obiena. Yes, EJ. Mas nakuha ang pulso ng publiko kaysa kay Yulo at pamilya Yulo. May bagong intriga. Ano naman to, Prof? Yes! Kasi nga nung mag-guest itong... Although sikat naman din talaga si EJ kahit hindi siya naging gold medalist natin sa Olympics. Iba. Lalong napansin siya nung magkaroon siya ng guesting kay Kuya Boy dun Yes. sa... Ano yun? Sa Fast Talk. Kasi ang husay magsalita. Oo, Inglesera, di ba? Sa English, sa Tagalog, ang galing magpaliwanag. At saka, tinawag siyang viral cutie or gwapo sa sports world. Nasabi nga niya, hindi ko daw maintindihan, hindi daw niya maintindihan, ba't siya tinawag na gwapo? Kasi during his time daw sa UST, nung nag-aaral siya, meron siyang classmate na binuli siya. Na sinabing, ba't ganun itsura mo? Hindi naman pangit ang nanay mo, hindi naman pangit ang tatay mo, pero ikaw ang pangit mo. Ang grabe naman. Kinento niya. Sabi niya, What a Tomasian! Where is the Tomasian value? Ay, yung Tomasian? Yes! Baka ikaw ang magsabi. My God! So This anyway, Tomasian! Sarap lang. kinikwento niya na kaya nga daw nagtataka siya ngayon na tinatawag siyang pogi or gwapo. Parang ang hirap daw Ang i-relate. lakas naman ang dating niya talaga. Yes. Lalo pag tumatalo na siya, di ba?
Yes Oo. naman. So, may injury siya ngayon at nagpapaimbita siya on September 15 sa Ayala Mall. Meron siyang meet and greet. Di ba? Puntahan natin yon. May imbitasyon tayo doon na itong niya na imimit niya para magpasalamat siya. At saka nakakatuwa siya dahil pinasalamatan niya kahit yung mga nagpuyat during that time na nag-fall vault siya. Sa kabilang dako, parang hindi ganun ang naging dating kay Kaloy Yulo kasi nasa Olympics pa, nasa Paris pa, iniintriga na, may gulo na. Pero nakaka-intriga din dito sa pamilya Yulo. Pinakinabangan nila lahat. Yung nanay niya nag-online selling, tsaka yung kapatid niya. Bidang-bida. Tapos yung nga si Chloe, nasa asa, ganyan-ganyan. Nagpa-picture pa kay Andrea, kay... Inintriga nga yung online selling ni Mother. Kasi daw sabi ng mga netizens, nagpapaawa daw. Hindi naman. Kaya daw nag-online selling kasi nga, siya, kasama niya yung isang anak niya doon. Kasama niya yung isang anak niya. Kaya nga sabi, nagpapaawa lang yan. Kasi may nakita akong screenshot nila yung mga comments. Pero pag nagpapaawa ka lang. Pero pag napanood mo yung dalawang magnanay, ang cute pa, nagbibiroan pa sila. Tapos ang latest issue nga, itong ang tatay na, ayan yun na dapat siyang mag-sorry sa kanyang nanay, mali ang chuchu-chuchu. Na sinagot daw ni Clau. Ni Clau. Ni Clau. Na ngayon, dinideny na fake news daw. Hindi daw yun si Clau ang sumagot. Si Clau talaga. Sino daw sumagot? Sino sumagot? Ewan ko sa kanya kung sinong ano. Mababa, no? Diyos ko. Tsaka tingnan mo naman talaga kung mag-post. Grabe. Diba? Sa totoo lang, kontrabida talaga ako sa buhay mo. Parang nag-iiba-iba itsura niya, no? Ewan. Kaya mo na. Bakit ba kayo kaganyan kay Flo? Basta. Hindi siya magandang influence. Anyway, so kaya sinabi natin na mas nakukuha ni Obiena yung pulso ng kasi ang ganda nung, although may mga pinagdaanan ding intriga itong si EJ, maganda ang reception ng tao sa kanya. Mas positibo. Mas maganda yung ni EJ. Siguro yung bringing niya. Hindi kagaya ni... Lumalabas na actually. Diba? Pero hindi. Kasi yung Two words. Dalawa ba kapatid ni Kaloy? May dalawa. Isang babae, isang lalaki. Okay. Parang solid naman sila. Okay naman sila. Pero sa family. Kaya nga nakakagulat na pinatatagal pa ba ng pinatatagal yan? Diyos. Hindi natin alam kung ano yung hidwaan nilang. Hanggang kasi wala pa nagsasalita. Sabi nga ni Clau, hindi nga pera-pera. Sabi ni yung Clau. Sinumpa daw. Sinumpa ni... Clau, hindi Clau. Clau ang sinabi mo kanina. Alam ko si Claudine Barrera. Pati akala ko, may item ba tayo ng Claudine? Uy, with all due respect sa'yo, Claudine. So anyway, kasi nga ayon sa sagot, parang hindi doon makalimutan ni Kaloy yung pagsumpa sa kanya ng nanay niya. Parang gagapang na parang ahasam. Pero ako naman, hindi din man ako agree doon na kung totoo nga ang sinumpa ng nanay. Kasi alam niyo, sabi nga nila, napakalakas. Kumbaga sa birthhood. Napakalakas ng birthhood. Kapag ang magulang ay nanumpa ng isang anak. Ayan gagapang. Tita Angge nagagapang si Kaloy sa lupa before di siya naman din mag-qualify. tama. Ako para sa akin. Pero, dininay ito ngayon ni Chloe na hindi daw siya yung nagsasabi niyan. Fake daw yan. Pero dininay din ba ng nanay ni Kaloy na sinumpa niya? Walang usapan Walang sa titinda kasi busy. Oo. Sana magkakatawaran na yung sila. magtitinda Ano naman ng ba? online selling, bigyan naman natin ng benefit of the doubt na syempre kailangan nilang kumita pa rin. Meron pa isang, di ba, nasa may meme na yung pinakita yung condo ni ni Kaloy. Pinakita yung kinalulugar na bahay. Hindi ko na kung totoo yun, di ba? Kung bahay nga Ang talaga. dami kasing mga Alam mo naman, siyempre, mema lang. Di ba? Sana Mema yan. magkakatawaran na sila. Pero alam mo kay Luis nahingi niya yung condo ni Kaloy. Sa Luis, sa kanyang vlog. Humingi nga si siya ng 1 million din eh. Si Sean? Binigyan ba si Sean? Bakit? Ano ba si Sean? Para humingi? Siya ang future. Siya ang future nino ni Chloe. Ni Chloe? Kung saan na pupunta tayo ko sa inyo. He likes Chloe. Para, di ba? I think. Ay, Ayaw hindi daw. raw. Pero Alam mo ba? Nababasa ko kasi mga post niya eh. Sean pala yung pangalan ng anak mo? Yes. Kaya sabi ko, bakit kaya tinatag ni Rose si Sean? Iba pa lang siya. Sabi ko, close pala si Sean tsaka si Rose. Sean Paul Ernest ang pangalan mo. Ani Ernest din, May Ernest. NJ. Ernest Ja. May crush ako nung high school ako, Ernest ang pangalan. Ako rin may naging jowa ko, Ernest. Saan ka nakikita? At sinabi ko ha. Nag-viral din yun noon. Ay, naku, Mama Riz, ito na.
Bruno Madrid, nag-propose na nga ba kay Bianca Umali? Na booking sa It's Showtime. Yes, Mr. Poo? Correct. Ito ay sa segment ng It's Showtime na very controversial na ka-look-alike. Tapos, di ba nag-guess sila doon ng mga, may mga contestants na ka-look-alike. So, meron doon. Binalik nila, no? Oo, binalik nila. Meron doon, ayan. Actually, nag-guess ko yan sa WTFU. Ang pangalan niyan ay Casper Lee. Pero kamukha nga! Oo, kamukha nga siya. Sino kamukha niya? Mataba lang Si siya Ruru. ng medyo chubby lang siya. Medyo bilugan ng mukha. So, si... Nung mag-guess, anong ginawa mo? Pinahubad ko. Nag-guess ko yun nung araw sa WTFU. But anyway, nakita ko. Tapos tinanong ko nga siya sa WTFU noon kung sino kamukha mo, artist, may kamukha ka. Tapos sinabi niya nga na Ruru. Tapos sabi ko, ayun nga. Cut to, na siya. Nag-guess siya. Si Bianca, parang regular ata siya. Isa siya sa mga hosts. Hindi. Regular judge or something? No? Judge. So, syempre, Ruru. Syempre, tinanong kagad si Bianca, ganyan-ganyan. Tapos, sige nga, kung ikaw si Ruru, kailan ang anniversary? Syempre, hindi naman nasagot. Hindi naman niya alam. Hindi naman niya alam, pero ma-adlib pa to, ganyan-ganyan. Tapos, syempre, ay, ano ba yan, Ruru? Ganyan-ganyan. Tapos, sabi ni Bianca, ganon? Di ba inaya mo pa nga ako magpakasal? Gumanon siya. Tapos hindi mo alam yung anniversary natin. So, naloka sila kasi parang seryoso yung mukha. Hindi naman seryoso, nakasmile si Bianca, pero parang, sinabi mo bakit nag-propose na ba talaga? Ganyan. So, parang nagka-playtime na. So, yun tuloy, totoo ba na nag-propose or Si Ruru, naisip lang ni Bianca as a spiel? Or parang kasi kumbaga slip of tongue niyang bigla, Oo, no? pero hindi naman niya sinagot kasi parang tinanong pa niya yung si Casper o si Baka si Kuya. sinakyan lang niya yung joke ni Casper. Oo, pero hindi kasi wala, ang tinatanong lang yung Anniversary date. tsaka yung sino pa yung may iba pa bang ibang babae, ganyan. Tapos wala, ikaw lang sa buhay ko, mahal, ginagano siya. Teka lang, so ako ba yung na-prank dito or mali ako? Kasi may nabasa ako, hindi ko napanood yan yung episode na yan. So hindi pala kay Ruru yun? Hindi. Hindi, merong parang tinanong, kanino nagsiselo si Bianca? Parang sinong pinagselosan ni Bianca? Sumagot siya na si Gabi. Tapos tawan-tawa si Bianca na parang, hoy, parang ganon. So hindi totoo ko ba yun? Hindi ba si Ruru yun? Kung ito pinag-uusapan natin, Hindi, kalok-alike hindi lang. sa clip na napanood ko, tinatanong lang, tapos tinatanong lang yung anniversary, tsaka kung sino pa may iba pang sumagot words. yung si Gala. Ruru. Oo. So hindi ko tuloy alam kung legit na si Ruru yun o itong kalok-alay. Baka nga si kalok-alike Okay. kasi naghurado siya, umupo siya as judge. Ang ganda ni Bianca dyan, Ang ganda Of naman talaga course. niya. Dapat Tapos ka sumali may- sa beauty contest yan. Meron din na tinanong naman, kanino ka nagsiselo siya or something like that. Sinagot naman niyang si Miguel. Kaya parang sabi ni Bianca, dahil sa'yo baka mag-away kami or gano'n. Baka nga Baka Hanapin kasi baka dati. kino-coach. Baka kino-coach ng mga host. Tama, oo. Kasi nga, kaso hindi nila na-coach dun sa anniversary dahil malay mo naman ito. Kung Pero hindi ko nakakaloka alam yan kung slip of tongue yun na nasabi Sinabi niya na, Sinabi na inalok mo nag-propose pa ka nga. Hindi, inalok mo pa naman ako ng kasal tapos hindi mo Oo. alam yung... Oo, Pero di kaya anniversary. nag-joke din si Pwede Bianca. rin. Pwede naman nag-joke lang. Hinuhuli niya or ano. Pero may laman din yung joke. Kaya nga, sabi Alam "Ay, natin yan." Ano to, totoo ba yun? Nag-ganon na yung mga Yes. host. Oo, kahit ako yung host Di doon, ba? ha? Oo. Habang meron na tayong 1,000 live viewers! Maraming thank you! Salamat po, salamat po. O yan. Eto, Family Feud episode, iniyakan ng mga stand-up comedians. Prof, Yes, kasi ngayon nga lang ipinalabas Wait, iyan yung ano? itong episode Oo, na si ito yung Dido. huling-huling episode na kasama niya si Dido. Dido. Kasi sasabihin ko kasi yung Dido. Sorry. Munti ka na ito. So, kita mo na. Tayo. Kasi nga, natuwa ako dyan. pumasok sa ilong ko. Kasi ang sasabihin ko is Didong, yung yumaong stand-up comedian na iyan nga yung naging huling-huling activity na ginawa niya. Day after naman. Oo, na sinugod siya, na napanood ko nagkatuwaan yan pa sila. Tapos, ang galing-galing pa ni Papa Ding Dong dun sa sa kanila. Sumayaw pa siya dyan. Sumayaw-sayaw pa sa bandang huli na talagang may sarili siyang mundo, nagba-viral yun, no? Tapos, kaya iniyak ka kasi nung mapanood nila, syempre naalala nila ulit. Tapos parang gusto nila bigyan. Lalo pat, backstage pala itong si Papa Dong, parang nag-promise, nagpasalamat siya dun sa mga doon sa comedy bar ni na Vice Ganda at saka ni Alan Kay, na sabi niya, one of these days sana daw mapuntahan niya kasi hindi nga siya sanay na nakakapunta pa sa mga ganyan. Baka nga hindi pa talaga nakapanood. Ayun, sabi niya, naaliw siya, pupuntahan niya. Kaya, nang mapanood yan, ipinalabas pala yan,
Nag-iyakan yung Ano mga yan? Binigyan ng natin. kahit pa paano konting tribute or clip. Ano doon sa bandang huli, sabi niya, this episode is dedicated to yes. Didong. Yun. Na ano. Kaya nag-iyakan yung mga yung mga bading. Grabe, ang tagal din, ang tagal Oo, lang tagal yan. bago in-air, di ba? Pero yun nga po yung... mag-advance kasi sila, super advance sila Usually mag-taping. one man. Yan po yung huling-huling engagement na ginawa nitong komedyanteng si Didong. Kaya naiyak yung mga kasamahan niya sa Oo LGBTQ. nga. Totoo naman. Yun. Nanakas nanalo sila. Ay, bongga. Diba? Yun. Okay. Yan. Natama ka. Ito mainit na issue mga Martes. Chairwoman Lala Soto on giving an X rating for Paulo Conte's movie Dear Satan and reclassifies Alipato at Moog to R16. Yes. Yes. Kasi nung una, di ba, ang binigay na rating ng MTRCB sa Alipato at Moog na pinalabas na sa Cinemalaya ay X rating. Yes. Then, itong Dear Satan also an X rating. Yes. Tapos nagiging medyo controversial ngayon si Chairwoman dahil hindi lahat ay uma-agree, lalo na doon sa naging statement niya kung bakit naging X yung rating nila sa Dear Satan. At tumarpa yata siya sa Senado, ha? Oo. Ang naging paliwanag naman niya, kasi daw, yung parang yung buod ng kwento, yung Dear Satan pala, supposed to be, sumusulat siya yung bata kay Dear Santa. Oh, yun nga Kaya sabi lang, ko. nagkamali Ng spelling. spelling or naging Dear Satan. Tapos, kung tama yung pagkakaintindi ko, nabuhay si Satan. Naging tao. Naging tao. Tapos parang pinalabas siguro doon na parang biglang bumait si Satan. Dahil o doon sa naging bata. mabait. Oo. Oo. So parang ang punto ni Chairwoman Lala, bilang Kristiyano, parang na-offend ba siya doon sa, it's offending dahil hindi naman talaga kasi naging Pwedeng mabait mabait si Satan. kahit kailan, never na kahit kailan magiging good. Satan will never be good. Oo, Yes. yes. Maraming tumutulig sa kay Chairwoman dahil doon. Parang may mga nabasa nga ako, even sa iba mga kay Facebook friend ko, na parang, ano ba to? Simbahan ba to? O ano ba to? Na bakit kailangang ipasok yung pananampalataya niya dito sa pagka-classify or pagre-rating. Ako naman, personally, wala akong nakikita masama doon. Kasi, ako kasi mas gusto ko yun yung faith mo, hindi siya selective. Kumbaga, naipapasok pa rin niya yung values niya dito sa... Kasi ano ba talaga ang role ng MTRCB, di ba? To screen it, ang mapanood natin ay yung kiniscreen nga nila para yung papalabas, yung alam nating makakatulong or hindi magkakaroon ng bad effect siguro sa manonood. Baka kasi dun sa rules and regulations sa MTRCB, baka nakastipulate kasi May law. Meron daw, May sinusunod naman. Actually, sila. sinabi ni Chairwoman na may nalabag sila Violate. violate. Siyempre the natin section. matanda ko ano yan. 1986. But, itong ang hirap kasi. Alipato at Alipato at Moog. Bakit naman daw? Hindi masyadong nabanggit Pero nabigyan na nga ng reclassification. I think kanina basa lang ko yan. to, medyo Bagong- fresh pa to in a way na lumabas at instead of X, naging R16 na to. Yan. And may picture to I think nagpunta rin sa MTRCB Yun yung director, si Direk, nandito ba? Yung kapatid ng ano to kapatid Burgos. mismo nung Si Burgos, oo. yung kwento kasi niyan is tungkol doon sa Sa disparesado yung nawala nung Yes. 90s. 2007. 2006. Oo. Yun. Tapos, dandyan din yung mami. And medyo nakaka-chat ko ng kaunti si Sir Woman, sabi niya, ang bait nga daw na mami, nakakaawa, sa parang gano'n. Kasi kwento, kasi bablikan na muna natin yung Dear Satan. Ano lang natin, kasi si Chairwoman, dumaan lang sa kanya. Ang nag-review talaga, may 3 members na nag-review na hindi naman siya kasama.
Tapos nang ipasa sa kanya yung desisyon na X nga, inaprubahan niya. Inaprubahan Base doon sa tingin niya. Rekomendasyon Tsaka ng base mga doon board. base doon sa law na na-violate nga doon sa Correct. section na sinasabi. Yung kasi din na hindi alam ng lahat, as chairwoman, baka akala siya Siya na yung, mismo, Siya lang, oo. siya mismo. Actually, marami yan sa board. Oo, At ina-assign. sila ang mas nagka-classify, nagde-decision. Pinapanood Oo. talaga nila yan. Correct. May mga komite. May Tsaka division syempre, yan. nagdedesisyon sila base doon sa kung ano yung rules and regulations and bylaws Ng ng kanilang MTRCB, ahensya. yes. Na Siyempre- sinusunod according to the law. Yes. Yung PD 86. 1986. Yun. Pero syempre, meron ding mga sektor o mga ibang kasamahan tayo na gusto i-abolish ng MTRCB. Ay, matagal. Ako talaga, ever since ang stand ko dyan, hindi ako, Hindi. ex ako dyan. Kasi, meron na ng MTRCB. Ang dami pang kaeklayan. Ako rin, nag-a-agree din ako sa Kumbaga, nawag. Classification na nga ang Classification. ginagawa eh. At saka malinaw yung pagkapaliwanag tong lalo na dito nga sa political, medyo political na Yes. issue dito sa Muog, Alipato at Muog. Alipato at Muog. Dahil sabi ng mga nag-review, parang nakikita nila na parang may distrust sa gobyerno, parang hindi pinagkakatiwalaan yung, parang ganun nagpunta yung tema kaya na ex nila. But this time, sabi nga ni PhD, na-reclassify na yan. To At R16. pati yung Dear Satan yata, I think nag-appeal na ang yan. Dear Satan, Papalitan na yung title. Papalitan na yung title at mukhang nire-review nila ulit. Yun. So, abangan na lang natin kung magkakaroon ng reclassification, kung mababago ba yung X-rating or katulad nitong Alipato at Moog, ay mabibigyan din ng chance kahit R16. At maipalabas sa mas malalaking sinihan. Yes. Maraming sinihan nationwide. Kasi yung nangyari sa Sinimalaya, special lang yun Special eh. lang. At sa Sinimalaya po kasi, wala talagang walang censorship. Sensor. kumbaga. Oo. Oo. Kaya lang, dahil ipapalabas na to sa Mas Commercial maraming sinihan. theaters. Commercial theater. nationwide na talaga, doon, kailangan na talaga Sakop na sila ng MTRCB. Sa bandang huli, nag-a-agree din ako sa sinabi ni Chairwoman na kahit kailan, hindi naman talaga magiging mabait ang SETA. Demonyo is demonyo. Diba? Biblically. Oh. Diba? Yeah. Yun na. Yun Okay, lang. mga Martes! Nabusog ba kayo? Di ba? Maraming chismis. Yan Oo. pong isang linggong chismis mula sa Marites University! Huwag kayong aalis, 1,000 live viewers dahil meron pang The Who